Kamusta kabayan? Are you planning on moving to Canada? Woo! Well, you have to watch this video so that you can avoid these 5 common mistakes. What? Or else, baka magsisi ka lang sa huli. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos. Mayroon na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kitang muli. At ang dalangin ko pong parati sa Diyos, sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. This afternoon, nandito tayo sa isang sikat na destination, tourist destination dito sa Edmonton. This is the Mottart Conservatory. At this is a botanical museum ito itong Mottart Conservatory. Pero dito lang tayo sa labas kasi maganda itong labas nito dahil meron ditong ayan, makikita nyo, that is ayun, a pyramid, parang pyramid style siya. Hello, no worries, it's all good. Yan. Yan. Move lang tayo ng konti kasi itong Mottart Museum or Mottart Conservatory, pinaggaganapan kasi to ng katulad nun, no? Nakita nyo yung mga dumaan, mukhang ikakasal yung babae Parang di ko alam, siguro mag pre-prenup sila na photoshoot diyan. Ayan. At eto, kita nyo rin dito sa may itaas ko, meron din nagsushoot. Marami ditong ayan, ayan, nagsushoot sila doon ng parang yung lalaki meron siyang dalang gitara siguro local artist dito. Ayun. At ngayong araw na ito, mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa 5 common mistakes ng mga nagmo-move dito sa Canada. So, I wanted to share this topic to you kasi para ma-avoid natin itong mistakes na mga ito. Kaya nga sinashare natin May kasabihan nga tayo na you have to learn from your mistakes. And mas maganda rin na yung mistakes of others ay will learn from them. Para, di ba, doble ang ating learnings. Experience is the best teacher Yan nga ang sinasabi nila. So, hanap lang ako ng pwede kong maupuan na maganda para mapag-usapan natin ng masinsinan na usapan. Para hindi nyo naman ako sisihin sa huli at hindi rin kayo magsisi sa huli na hindi nyo nalaman ang mga bagay na ito. Kaya nga pinapaalam ko sa inyo para ma-avoid natin. Ayan, medyo may snow pa, pero nagtutunaw na, mga kababayan. So dito na lang siguro ako pepesto. Ayan. Medyo do sa lugar na yun, may tumutunog na, nagbibip-bip. So, eto mga kababayan, 5 common mistakes that you should avoid when moving to Canada para mapaghandaan nyo ang mga ito. Number 1 na mistake ng mga nagbabalak or yung mga nagpupunta dito sa Canada is they have high expectations. Ayan mga kababayan, mataas ang kanilang expectations pagdating nila dito sa Canada. Kaya you have to ask yourself, tanungin mo mismo ang sarili mo kabayan, ano ba ang ine-expect mo pagdating mo dito sa Canada? Dapat malinaw sa iyo yan, yung expectation na yon. At dun sa mga expectations mo, sa palagay mo kaya ay mamimit ng Canada yan.
Kasi baka mamaya may mali tayong expectation eh. Hindi lang high expectation eh. Meron tayong mali, wrong expectation din about Canada. Well, you have to know first kung ano sa sarili mo yung ine-expect mo sa Canada. Kasi baka mamaya ay ikaw ay ma-disappoint. Kasi baka hindi realistic ang iyong expectation sa Canada. Ano ba ina-expect mo dito, kabayan? Pagdating mo ba sa Canada, ano ba yung gagawin mo? Unang-una, kung nag-apply ka ng trabaho, di syempre, ang reality, magtatrabaho ka dito, kabayan. Di ba? Kasi baka mamaya, eto, ano lang naman to. Kumbaga, I'm just exaggerating, mga kababayan. Baka mamaya, ang ina-expect mo, pagdating mo dito sa Canada, milyonaryo ka kagad. Di ba? Hindi ka milyonaryo pagdating mo dito sa Canada. Magtatrabaho ka, kabayan, lalo na kung ikaw, ang in-applyan mo is temporary foreign worker. Not unless, talagang, ang punta mo dito sa Canada ay ikaw ay magvi-visit for leisure purposes. Mayaman ka sa Pilipinas. Nagpunta ka dito sa Canada para lang talaga mag-visit, magbakasyon at hindi magtrabaho. Kasi kung magtatrabaho ka dito, kabayan, ibig sabihin, magtatrabaho ka. Hindi ka tutulog dito. Di ba? Yan nga sinasabi nila eh. Sa mga napapanood ko pag minsan sa Facebook Reels, yun nga pala mga kababayan natin na hindi pa nakasubaybay sa aking Facebook. Ito po mga kababayan, Sok de Mesa, Sok Digital Media. Nag-upload po din tayo dyan ng mga patungkol dito sa buhay Canada, tsaka mga events, at tsaka yung mga kababayan natin na may local businesses dito sa Canada, or dito sa Edmonton lang, particularly, pero pwede rin naman nating i-promote yung mga kababayan natin na may local businesses sa ibang lugar. Pero nag-i-start po kami dito sa Edmonton na mag-promote ng mga events at tsaka ng mga local businesses. So, expectations mo, kabayan, ay dapat maging realistic ang iyong expectation. At para maging realistic ang iyong expectation, anong dapat mong gawin? Eto, mistake number 2 ng ilan. Not having enough research. Ayan, mag-research po kayo, kabayan, ng patungkol sa Canada. Hindi ibig sabihin na may napanood kayo na isang video ng isang vlogger patungkol sa na-experience niya sa Canada, in general, i-generalize mo na kung ano yung napanood mong video na nagsasabi na isang vlogger, ay i-generalize mo na yung kanyang experience. Alam nyo po, kabayan, experience niya po yan. May kanya-kanya po kaming karanasan dito. At dapat mag-research ka, itanong mo muna. Meron ka napanood na isang vlogger, nasaan ba siya dito sa Canada? Saan ba ang Canada niya? Kasi ang Canada po, mga kababayan, malaking bansa ang Canada. Para lang kayo ay mabigyan ko ng idea, yung isang probinsya po dito, tulad na lang po nitong Alberta, kung saan naroroon ako. Yung isang province po ng Alberta, alam nyo po mga kababayan, yung buong Pilipinas, yung laki, geographically, ng Pilipinas, kasing laki na po ng Alberta. Mag-research kayo mga kababayan para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko. Isipin nyo yon, Pilipinas pa lang, kasing laki na ng Alberta. Meron pong iba't iba mga province dito meron pong Quebec, may Northwest Territories, may Saskatchewan, may Alberta, may Ontario. Baka hindi ko pa nabanggit yung iba. But nevertheless, marami pong mga province dito. At in terms of cost of living, iba-iba pa rin po kahit pa nasa isang province kayo. Yung mga province, magkakaiba na po yan ng cost of living. Meron pong mataas ang cost of living. Halimbawa na lang po yung Vancouver, British Columbia, maganda po doon kasi maganda rin po ang weather doon mga kababayan. As compared dito sa Alberta na talagang medyo may kalamigan,
So in terms of weather pa lang mga kababayan, magkaiba na eh. So ang hirap na pagka isa lang ang pinapanood nyo. So mag-research kayo, proper research. Okay? Tamang pagre-research ninyo. Hindi lang yung isang video lang na panood nyo. Mag-research kayo. At ang pinakamagandang puntahan na website na legit, na official website ng Canada na maraming impormasyon ka na matututunan ay ang cic.gc.ca. Yan po ang legit na Government of Canada website pagdating sa immigration. So magbasa-basa po tayo dyan patungkol sa buhay sa Canada. So kailangan nyo po ng proper na research. So bukod sa proper research, kailangan nyo po na magplano kayo. Ayan, lakad tayo ng konti. Change of scenery. Kailangan po ng iba yung pagpaplano, mga kababayan. Kasi, sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Ayun. And, alam ko naman, mga kababayan, no one is planning for failure. Kaya, importante po, magplano kayo, mga kababayan. Kasi baka mamaya, sabak lang kayo, punta kayo dito sa Canada without even planning carefully. So, careful planning po, mga kababayan, para hindi po tayo magaya sa iba na walang kaplano-plano, nagpunta dito sa Canada. Meron na po ako na feature na ganyan eh. Punta siya dito sa Canada. Ang in-applyan niya, student siya. So last year ago ito nangyari. Student ang in-applyan niya. Wala pang isang buwan, mga kababayan, umuwi na ng Pilipinas. Kasi hindi daw niya kaya dito. Ay, ilalagay ko po yung link dito, mga kababayan, para mapanood nyo po yung video yon. So, medyo may nagbibip-bip dito talaga. Siguro, doon ako pupunta ng konti para medyo maayos-ayos ang ating pag-uusap. Kasi baka maanoy kayo. So, ganun po yung nangyari. Without planning, sumabak lang dito. Pagpunta dito, umuwi na ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, teacher siya. Anong ine-expect mo pagdating mo dito? Lalo na student pa ang iyong pathway na pinasok. Syempre, kabayan, hindi ka kaagad magiging teacher dito. Nag-student visa ka nga eh. So mag-aaral ka, and then most probably, ang magiging part-time mo ay either pumasok ka sa isang restaurant. So iba talaga, magiging iba ang iyong trabaho dito. Not unless makagraduate ka na, at kung ang pathway mo talaga ay gusto mong maging teacher, then you have to work your way up para ikaw ay maging teacher. Kasi may mga qualifications po yan eh. And then eto pa, mga kababayan So, pang ilan na ba tayo? I lost count. Pang-apat na siguro tayo ng mistake ay immigration mistake. Yon, kasi gusto kong i-connect yung pagpaplano dun sa immigration mistake. Ano ibig sabihin ng immigration mistake? Baka mamaya, nag-apply ka ng trabaho, gusto mo pala maging permanent resident dito sa Canada, hindi pala, yung palang pinasok mong occupation ay hindi pathway for you to become a permanent resident. Oh no! Kaya, yun, naglilink-link lahat di ba? Magkakalink lahat na sinasabi ko mga mistakes sa inyo. So, mag-uumpisa yan doon sa sinabi ko na expectation nyo and planning. Kung ine-expect mo pala na pagpunta mo dito sa Canada after 6 months to a year
ay magiging permanent resident ka, so kinakailangan mo din ng proper research about immigration para hindi ka magkaroon ng immigration mistake din. Tigil tayo dito. Ayan. Para hindi ka magkaroon ng immigration mistake, nasa careful planning yan, nasa careful research din yan. 'Di ba, kabayan? Gusto mo pala maging immigrant dito, di mag-research ka ng tama. Alamin mo, kung halimbawa gusto mo maging permanent resident agad, alamin mo kung anong province yung mabilis ka maging permanent resident. Itatabi ko lang ng konti kasi meron dadaan dito. Ayan. Sasakay sila siguro ng train. So, kailangan malaman mo kung anong ba talaga o anong skill ang kailangan mo para ikaw ay maging permanent resident. So, kasama po yan sa careful planning. Don't make any immigration mistake kasi that can be costly kung hindi ka magre-research ng tama. So magkakamali ka nga, 'di ba? Immigration mistake 'yan. And then, lastly, mga kababayan, at ito ay isa pa sa napaka-important na dapat mong gawin sa sarili mo ay ito ang mistake ng iba, lack of preparation. So kung lack of preparation, ano ang solusyon dyan? You have to prepare yourself. Paano mo ipe-prepare ang sarili mo? Pag pupunta ka sa ibang bansa, kahit pa sabihin mong hindi Canada ang pupuntahan mo, pare-parehas lang to mga kababayan. You have to prepare yourself. Kailangan, pag nag-prepare ka, buo ang loob mo na pupunta ka sa ibang bansa. Kasi kung buo ang loob mo, hindi basag ang iyong ang iyong plano, di ba? Kailangan kasi buo ang loob mo. Sa kahit anumang bagay na iyong gagawin, dapat desidido ka. At para maging prepared ka sa pagsabak mo sa kahit saan mang bansa ka pupunta. Pupunta ka ng Canada, pupunta ka ng Australia, United States of America, Middle East, ay para ma-prepare mo ang sarili mo, you have to prepare. Ito, ginawa ko na po yung videong ito last couple of years ago. Your EMPS. Ano po yun? Doon sa mga solid subscribers natin, alam nyo na po yan mga kababayan. Yung EMPS, di ba? EMPS stands for you have to prepare emotionally, mentally, physically, and spiritually, mga kababayan, para masabi mo na buo ang iyong loob, buo ang iyong desisyon sa pagpunta mo dito sa Canada. Kasi depende po yan sa mga tao kung bakit po sila nagpupunta ng ibang bansa But primarily, I would say na kaya po kayo nagpupunta ng ibang bansa is because for the future of yourself or your family. Di po ba, mga kababayan? Kaya dapat i-prepare mo ang sarili mo. So, kasi kung hindi mo i-prepare yan, magkakaroon ka ng problema dito. Bakit? Alam nyo po, alam ito na mga kababayan natin na may experience na sa pangingibang bansa. Yung mga kababayan nating OFW, kahit pagaano ka nakatagal sa ibang bansa, lalo pa at hindi mo kasama ang iyong family, ito ang tinatamaan pagminsan, tinatamaan ng lintik, di ba? Ano ba yung lintik? Lintik is lightning. Hindi naman po yan mura Ito, homesick, mga kababayan. Paano mo paglalabanan yung pagka-homesick mo? Di ba, kung hindi ka nakaprepare mentally, emotionally, physically, spiritually. Kasi physical, pagka ikaw naman ay nagkasakit, ma-homesick ka din Bakit? Baka mamaya sanay ka, pag nasa Pilipinas ka, na pag nagkakasakit ka, may nag-aalaga sa'yo. Ay, kabayan, pagdating mo dito,
sa ibang bansa. Pagdating mo dito sa Canada, most probably, walang mag-aalaga sa'yo dito pagka ikaw ay nagkasakit. Kaya keep that in mind, kabayan. Reviewin nyo yung video about how to prepare yourself, yung EMPS ninyo. Ginawa ko na po yung video ito. So, yan, mga kababayan, yung 5 common mistakes when moving to Canada that you should avoid para hindi ka magsisi sa huli. At kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga comments, meron po kayong mga ideas na gusto ninyong pag-usapan natin sa mga susunod na mga pagkakataon, just leave a comment below. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay natin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayos!